Pasensya na, pasensya na. Okay, ang topic ko po ngayon ay si Coco Pimentel ay natalo sa kanyang kaso na disqualification laban po kay Marcy Teodoro. So ngayon, kung natalo siya, ay wala na siyang kawala. Ano na siya, iiyak na siya. O natandaan natin na noong May, o bago mag-May, April, ay dineklara ng first ng division ng COMELEC na disqualified na po si Marcy Teodoro bilang kandidato pagka-congressman sa 1st District ng Marikina. Ngayon, bakit siya pinadisqualify ni Coco? Sapagkat po, nakalagay po sa record na tinanggap lamang siya na residente ng COMELEC sa 1st District ng Marikina noong October 2024. So kailangan isang taon, May 12 ang eleksyon, kailangan isang taon, May 11 or May 12 ng 2024 ay dapat nag-umpisa na siya nakatira sa District 1. Ang tanong, pwede bang mangyari? Kasi naman ang kanyang residency ay ginawaran siya ng COMELEC ng registration certificate na October na lamang nagsimula. So, dinisqualify siya ngayon ng COMELEC at sinabi na bawal siya na magiging kandidato. So, dahil doon, ang kanyang ginawa ay nagsampa siya ng motion for reconsideration at nung sampa siya ng motion for reconsideration, kanyang argumento, kung katotohanan ang binigay sa akin ng COMELEC ay nakarehistro lamang ako noong October, pero ang katotohanan ay way beyond the May 2024 siya nakatira kasi bago mag-May ay nandun, bumalik na siya doon sa dati niyang tinitirhan. Tandaan ninyo na 3 beses siya naging congressman sa District 1. Pagkatapos niya congressman 2007, 2010, 2013 ay lumipat siya sa District 2 at tumakbo siyang pagka-mayor, mayor, konsehal o mayor ng Marikina at ang last term niya po ngayon 2025. So balik tayo 2019 at 2022, 2019, 20 minus 3, 2016. So 2016 siya ng election nagsimula na tumakbo. So big sabihin 2013, pagtapos niya pala ng congressman ng 2013, 1st District, naging mayor siya. Pag mayor niya, lumipat siya sa District 2. So pagkatapos, bago siya matapos ang pangatlong mayor niya, lumipat siya sa District 1, balik siya ulit. Tapos tumakbo na naman siya congressman at pinadisqualify nga siya ni Coco Pimentel. So kung disqualified siya ni Coco Pimentel at kahit manalo siya, ang kaisipan kasi noon, kung manalo siya, si Coco pa rin ang iupo kung kahit manalo pa si Marcy Teodoro. Pero ito, nang dinisqualify si Marcy Teodoro ng COMELEC dahil nakatala nga, sabi ko, sa October 2024 lang. Kulang ng 1 year. Kasi 1 year po ang kailanganin para pwede kang tumakbo. 1 year ang pagkatira mo o residency mo sa isang distrito para pwede kang tumakbo congressman. So ngayon, hindi pa nakaraan. Pag sinukat mo mula October, hindi pa umabot ng 1 year. So, nagsampa ng motion for reconsideration si Marcy Teodoro at pinakita niyang ebidensya na bago mag-Mayo ay nandoon na siya, bumalik na siya sa District 1. Ang mga ebidensya niya, yung bill sa electric, tubig, at mga sinumpang salaysay ng mga kapitbahay at mga barangay official. So dahil doon, naniwala ang COMELEC na matagal ka na pala. So ang sukatan po ay hindi yung actual na rehistro kung kailan ka nirehistro ng COMELEC, kundi actual kung kailan ka nakatira doon. So dahil doon, binigyan na kahapon ng deklarasyon ng COMELEC na pwede na siyang iproklama kasi panalo naman siya kay Coco Pimentel. So ang pag-asa sana ni Coco Pimentel dyan ay kahit na second place lang siya, ay si Coco Pimentel ang mananalo dahil disqualified si Marcy Teodoro.
But the problem is, kahit pa ganun ang mangyari, na ma-disqualified si Marcy Teodoro, hindi pa rin pwedeng makaupo si Pimentel kasi may bago ng decision sa Supreme Court na binago na lahat ng second placer ay hindi na makaupo. So kung hindi makaupo, hindi rin makaupo si Coco. Kawawang Coco. Pwede mo sabihin, ang kawawang Coco. So ito pong resulta ng eleksyon ay pakita ko sa inyo. Ibig sabihin po, kahit senador ka, hindi ibig sabihin na mananalo ka kung tatakbo ka ng lokal. Iba po yung halalan ng lokal, iba po yung nasyonal. Ayan. Kahit nga tumakbo si Coco ng pagkamayor sa Cagayan de Oro City, talo rin siya doon. Although taga roon yan, naging mayor ng tatay niya roon. Talo siya doon nang tumakbo sa mayor sa Cagayan de Oro City. Kaya lumipat siya dito sa Marikina. Thinking na baka tanggapin naman siya. Pero ang buto niya ay 29,091. Laban kay Marcy Teodoro na 75,062. So, yan po ang resulta. So, ngayon, anong nangyari nito? Hindi, pahinga na lang si Coco. Antay na lang siya sa sunod na sa 2028, tatakbo siya senador. Hopefully, matunog pa rin pangalan niya. Pag national election, malamang mananalo pa rin ito. Hanggang dyan lang muna ang ating vlog. Pero nang hingi lang muna ako sa inyo ng pabor, bigyan niyo po ako sa aking GCash ng tinatawag na donation ninyo para po sa ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal na filing fee. Kasi ang filing fee na hiningi ng Senate Electoral Tribunal ay 60,000 pesos. Kasama na yun ang 50,000 na filing fee actual at saka yung tinatawag na deposit fee. So wala tayong pera noon. Kung hindi ko makaipon ng 60,000 ay hindi ko po ito isasampa yung kaso laban kay Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo po ay may ebidensya na po ako na may passport siya na pangalan ay Erich Sylvester Tulfo. At kung may passport siya ng Amerika, kung may American passport siya, di Amerikano siya. So dito nyo po ipadala. At kung mapatunayan ko na yon, in-expect ko na tatanggalin siya ng Senate Electoral Tribunal. Ang Senate Electoral Tribunal po ay binubuo ng 6 na senador at 3 mga justices sa Supreme Court. So lang magdesisyon kung talagang dapat bang manatili siyang senador o tatanggalin siya. Basta ang aking ebidensya ay may US passport siya na inisyo noong 1991. Tapos na-expire, nagpa-issue ulit sa 2001. Nag-issue pa ulit siya pangatlong passport 2011. At ang pang-apat na passport niya na kinuha sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo ay 2021. So kung ganon, Amerikano siya. Nagsundalo pa siya sa Amerika noong 1988 at hanggang 1996. So by becoming a soldier, he swore allegiance to the United States of America. So it doesn't matter kung ang pangalan ng passport ay Erich Sylvester Tulfo at hindi Erwin Teixeira Tulfo. It doesn't matter because what you cannot do directly, you cannot also do indirectly. And another thing is, if it is his person and he is the actual person who benefited from that U.S. passport in the name of Erich Sylvester Tulfo. And he also benefited from being the actual person who served in the Army, in the U.S. Army. Siyempre, nagka-pension siya dyan hanggang ngayon. Yan po ang katayuan ni Erwin Tulfo na akala mo makabayan. Hindi siya makabayan. Because he did not sing only ang mamatay ng dahil sa iyo noong panahon 1998 hanggat 1996. Kundi, oh, way, can't you see by the blue in your eyes? Ganon ang kanta niya. Tapos, di ba, yung The Land of the Brave and the Land of the Free. Ganon ang yung kanta ng pakinggan natin. Ang kanta ni Erwin Tulfo.
So, ganun lang pa po ang masasabi ko ay ito po ay aral ito sa bagong batas, bagong desisyon ng Supreme Court sa kaso na Dato Pax Ali, Mangudad Dato versus Comelec ay sinasabi ng Supreme Court sa ngayon, hindi tinanggal na po ang tinatawag na second place doctrine. Na kung ma-disqualify ang panalo, yung second place ay papalit na siyang panalo. So dahil hindi na pwede yan, hindi pwede rin makaupo si Coco kahit na disqualified si Marcy Teodoro. Pero luckily, nilagay na qualified. Kaya pwede na siyang manumpa at sa June 30, pwede na siyang papasok. Tandaan niyo po, June 30, malapit na lang. Wala po akong pera pang sampa ng kaso pa-disqualify kay Erwin Tulfo sa pamamagitan ng kuwaranto. Kaya tulungan niyo po ako. Pag hindi ako makaipon, sorry na lang, hindi ako magsasampa ng kaso. Kailangan ko po 60,000 pesos. Next is, ang nangyari, kagaya kay Benny Abante, hindi rin siya makakaupo kahit ma-disqualify si Joey Oy. Si Joey Oy po ay nagsampa ng tinatawag na motion for reconsideration. Tingnan natin kung hindi naman natin nabasa motion for reconsideration niya. Pero sana manalo siya para siya na makakaupo. Tapos si Benny Abante ay umasam-asam kasi diniklara siya ng Comelec na siyang winner. Ngayon dahil sa decision ng Supreme Court ay hindi na siya pwedeng sasabihin na na winner, kundi loser din siya. Kahit kung disqualified pa si Joey, di magkaroon ng special election para sa kung sino magiging congressman ng District 6. At kung magkaganon man mangyari, ay magpapaano ako. Lalabanan ko na lang siguro siya. Lilipat ako sa District 6. Pupunta, galing ako ng Coronadal, lilipat sa District 6. Okay? O gano'n na lang puro siguro, no? Tinkerol, Bastard, sanang pangalan mo sa GCash. Letter B po, BA, ang pangalan ko sa GCash. At salamat po, Tinkerol. Berteni Kausing po. Ito po pangalan ko sa GCash. BA. Tapos, sino pa? Talo ka talaga, Kuko, sa CDO. Noon, talo din palipat-lipat ka kahit saan. Okay. Sino pa? Si Max Maghuyop. Dok Toto, naghahabol pa si Kuko na maupo sa Congress, samantala napakalaking talo niya against kong Marcy, 70K plus ang boto as against 29K. Okay, nakita nga natin, no? Shirley Ann Lansang, good evening po. Tinkerol, ayan, ngayon pa. Sorry, hindi ako Vicente Ferrer, Senyor. Buenas noches o buenas dias kung saan man ka ngayon. O hanggang dyan lang muna tayo. Ito lang muna ang vlog natin ngayon. Maraming salamat po. At replay, pakipasa-pasa lang po. At si Coco, kahit luluha ng dugo, hindi siya mananalo laban kay Marcy Teodoro sa Marikina sa pagka-congressman.